po yung dating opisyal ng PNP ay nagsabi na doon sa series ng kanilang ginawang investigasyon tungkol dito sa war on drugs ng Duterte administration. Kanya sinasabi na naniniwala siya na meron daw silang they uncovered tracks to a grand criminal enterprise kung saan si dating Pangulong Rodrigo Duterte daw ang mukhang nasa sentro nito. Ano pong masasabi niyo dito sa naging pahayag na ito ni Congressman Acop bilang kanyang initial findings or parang initial doon po sa kanilang ginawang investigation? Expected ko na yan, Sally, dahil right from the very beginning, alam naman natin kung ano talaga yung pinaka-objective nila sa Quadcom na yan. Unang-una, bakit binuo yung Quadcom? Ang 4 na committee na yan, Pugo, investigating AGK, investigating war on drugs, and investigating public accountability. Bakit nila pinag-iisa yan? Para malakas ang dating, kasi kinukunik-kunik nila lahat yan para i-connect sa mga Duterte. Yan naman talaga ang ating na objective nila. So expected na natin yan kung ano yung magiging conclusion nila. Kahit na nga yung mga lahat ng mga ginagawa nila, klaro man talaga na hindi yan investigation in aid of legislation, kundi investigation in aid of persecution, investigation in aid of demolition. Yun naman talaga ang ginagawa, ang habol nila. Sabi pa wag daw natin kalimutan yung napakaraming bilang daw ng mga buhay na nawala sa war on drugs. Dahil yun daw data, may about 30,000 daw ang mga napatay dahil sa war on drugs ng Duterte administration. Yun na si Congressman Acop sumakay na sa naratibo ng mga ng mga kalaban. Sumakay na siya doon. Akala ko police investigator siya. Bakit pati yung data ng kinukuha niya, sinasakyan na niya. So sir, sumakay na. So dismayado ba? Sumakay na siya sa naratibo. So dismayado ho kayo kay Congressman Acop dahil parang... Hindi ako dismayado, galit ako. Sabihan mo siya. Lalo na pag sinabi niya na binudol daw namin ang taong bayan. How dare he said that? Sabihan mo. Binudol. Sabihan mo, wala kaming binudol na tao nito sa war on drugs. What did we gain from that? Wala. Wala kanong binudol dito. I swear before the graves of my policemen who offered the ultimate sacrifice in the fight against drugs. So, sir, dami kong pulis na namatay. Tapos magbudil pa ako. Magbudil pa kami. Sabihan mo siya. So sir, pag nakaharap niyo ba si Congressman Acop, anong ipararating niyo talaga yung inyong sama ng loob sa kanya? Mag-debriefing na lang ako. Para hindi ako madala sa aking emosyon. Hindi ako madala sa aking galit. Mag-debriefing na lang ako. Kapag kaharap ko yung tao na yan. So sir, this early, nakikita nyo na kung ano yung talagang magiging committee report nila or inaasahan nyo pa ba na kasi binabase daw naman nila ito sa mga nagsipag-testify na mga witnesses, kung ano man yung kanila magiging findings. Sabi ko nga, if they have the goods, they file the case. File nila yung kaso nila kung meron silang ebidensya. Yung kanilang ginagawang series of public hearing. Umabot ng 13 hearings daw, ha? 13 hearings, hanip na. Halatang pang-demolition talaga eh. 1, 2, 3 hearings lang kung gusto mo na magagawa ng committee report, tapos na yan eh. Pero talagang pinabot lang ng ganun kahaba, hoping na ma-demolish nila yung mga Duterte. Lalo tuloy lumalakas, lalo tuloy nagalit ang taong bayan sa ginagawa nila. So sir, dun sa pag-demolish dito sa mga Duterte, nadadamay po pati kayo ng mga kaalyado ng dating Pangulo? Of course. Identified tayo dyan sa mga Duterte. So kasama nga tayo sa demolish eh.
Kaya nga, nababanggit din yung pangalan nyo dahil sabi nyo nga daw, shit happens kapag yung mga collateral damage doon sa... Oo. So, idamay na lang, idamay basta wala kaming binudol na tao. Kung sila may intention tao sa kanilang ginagawang committee report, wala kaming intention na magbudol ng tao. I swear before the graves of my policemen nga namatay sa war on drugs. So sir, yung mga dati nyong kasama sa PNP, kumpiyansa kayo na hindi sila madadala dun sa ganitong mga statement na nabudol ninyo dahil nakita naman ko ano yung nangyari talaga during your leadership sa pagpapatupad ng war on drugs? Hindi lang ang PNP, kundi pati alam ng taong bayan kung ano nangyari. Ano nangyari sa ginawa nating war on drugs. Alam ng taong bayan yan. Kaya huwag na sila magloko pa sa kanilang ginagawa dyan. At sa tingin nyo din, sir, kahit yung planong impeachment kay BP Sara, ayaw din ng taong bayan? Kasi hirap na yung tao ngayon sa buhay, tapos magkakaroon pa ng klase ng political process na sinasabi nga. I will not comment on that. Baka sabihin nila, self-serving masyado yan on our part. Titingnan lang nila. Try lang nila. Try lang nilang gawin at makita nila kung ano reaction ng taong bayan. Pero ngayon, wala pa naman yatang pumipirma dun sa Kamara, dun sa dalawang impeachment. At diba, meron pang isang religious nagpaplano na magsagawa ng demonstrasyon bilang suporta naman ito sa panawagan ng Pangulo na wag nang ituloy itong impeachment dahil mas makakagulo pa ito sa bansa. Siguro. So, talagang pero ito isang bagay sir na pinaghahandaan nyo na o hindi naman? Sa Senate bilang pwedeng tumayong impeachment judge? Wala na din magawa kung darating yan sa Senado, kundi we have to act as a jurors, no? So, okay lang. Hintay lang tayo kung anong mangyari. So, pag nagkataon, first time na kayo po'y tatayong impeachment judge, sir? First time. And then, sir, kayo pinagsagawa ng series of investigation tungkol dun sa Pogo. Patapos na itong taon, ano po yung tingin ninyo? Sa tingin ninyo, completely matitigil ang operasyon dahil may utos at may executive order ang Pangulo, or medyo mahirapan pa rin yung mga authorities dahil nag-iba ng style daw yung mga Pogo, parang nag-ooperate outside Metro Manila, tsaka yung parang yung maliliit lang na operasyon? Political will lang yan na Sili. Kung talagang gusto mo, magagawa mo yan. Kung seryoso talaga tayo, kayang-kaya yan. Gobyerno kalaban mo eh. Gobyerno kalaban mo, talunin mo yung gobyerno. I don't think so. So dapat mas mahusay ang mga otoridad natin at kung gusto talaga ng gobyerno, yung political will lang po ang kailangan. Yung political will lang talaga dyan.